Chapter 79. Sa Jackson County. Nagulat si Damian na wala na siyang nakita na kahit isang tao sa kanyang pamilya. At tinatanong nito kung ano ang nangyayari dito. Bakit ganito ang hitsura ng bahay? Saan napunta ang pamilya niya? Sinasabi ni Victor na hindi niya din alam. Naiinis at napapamura at sa isip-isip ni Damian na lintik. Gumanti ba ang panig ng Weapon Master? Hindi niya napansin ang posibilidad na yon. Ang kapal ng mukha nila. Ang kapal ng mukha nilang hawakan ang pamilya niya. Napalingon si Victor sa likod, at napansin itong may isang tao sa labas. At sinasabi ng tao sa labas na siya na nandyan. Siya ba ang batang Panginoon? Sinasabi ni Victor na isang matandang magsasaka. Nilapitan nito ni Victor at sumisigaw at tinatanong nito kung alam niya ba kung ano ang nangyari rito, matanda. Sinasabi ng matanda na nako. Dahil narito si Victor, siya nga talaga. Bakit ang tagal niyang dumating? Biglang dumating si Damian na nanlilisik ang mga mata at sinasabi nito na sabihin niya sa kanya ang lahat ng walang laktaw na kahit isang detalye, matanda. Kailan, paano, at sino ang gumawa nito sa kanilang Viscounty? Para kay ama at sa mga kasama nila sa bahay. Sinasabi ng matanda na mukhang hindi alam ng batang Panginoon. Si Viscount Jackson at ang kanyang mga tauhan sa sambahayan. Lumipat sila ng tirahan ilang araw na ang nakalilipas dahil na-promote sila sa isang county. Biglang napalitan ang kanilang mga reaksyon. Sinasabi ng matanda na heto na. Kung sakaling hindi niya pa nabalitaan at napadpad siya rito, nag-iwan ng mapa ang madam. Sa bagong Jackson County. Sumisigaw ang ate nito at sinalubong niya si Damian. At sinasabi nito na maligayan pagdating kapatid. Tumatawa at sinasabi ni Damian na sister. Kumusta na siya? Sinasabi ng bunsong kapatid ni Damian na hiyang. Natutuwa siyang makita siyang napaka-healthy. Si Damian nga talaga. At sinasabi ng ina ni Damian na hindi niya man lang sinabi sa kanila na papasok siya sa bingit ng kamatayan, Damian. Talagang sobra na siya. Tumatawa at sinasabi ni Damian na pasensya na kung matagal siyang nawala. Pero ano ba tung usap-usapan tungkol sa pagiging county na nila ngayon? Sinasabi ng bunsong kapatid ni Damian na hindi niya pa ba nabalitaan? Dahil lahat ito sa kanya. Nabalitaan nilang lumahok siya sa Helios Tournament ng Imperyo, nanalo, at nakamit ang napakaraming tagumpay, kapatid. Mukhang personal na ipinarating ng emperador ang balitang iyon sa hari ng kanilang Apple Kingdom. At nang mabalitaan ito, personal na ipinadala ng hari ang kanyang kabalyero, si Lord Leon Bloom, upang maghatid ng promosyon sa ranggo, mga gantimpala, at mga kautusan para sa kanilang paglipat sa isang bagong lupain sa county. Sinabi nilang ito ang unang pagkakataon mula nang itatag ang kanilang kaharian, na ang isang kabalyero mula sa kanilang bayan, ay nagwagi sa Helios Tournament. Sinasabi ng ate ni Damian na hindi hamak na mas kulang sa dignidad ang kabalyerong iyon kaysa sa kanyang hitsura. Sinasabi ni Damian na ganoon ba? Nga pala, nasaan si ama? Sinasabi ng ate nito na sinabi niyang may dadalhin siya rito. Nasa likod na pala ang kanyang ama, at may dala itong pamalo sa kanyang kamay, at nakangiting na may parang papaluan na batang pasaway, at binabanggit nito ang pangalan ni Damian. Nang laki naman ang mga mata ni Damian sa gulat at pinagpapawisan, at unti-unti itong lumingon sa likod, at sinasabi nito na ama. Matagal-tagal na rin na hindi sila nagkita. Sumisigaw at sinasabi nito na isa siyang pasaway na bata. Pumasok siya sa isang bitag na tiyak ang kamatayan ng walang imik, at pagkalipas ng 4 na buwan lang siya bumalik. Bigla niyang niyakap si Damian at sinasabi nito na tuwang-tuwa siya na ligtas siyang nakabalik. Batang pasaway siya. Alam niya ba kung gaano siya nag-alala? Isang misyon mula sa simbahan upang pasukuin ang kalaban at manalo sa prestihiyosong Helios Tournament. Ano ba ang silbi ng lahat ng iyon? Walang mas mahalaga kaysa sa kanyang anak na lalaki.
Kaya mula ngayon, alagaan niya ang kanyang sarili at manatili siya sa piling ng kanyang pamilya, Damian. Naluluha na sinasabi ni Damian na oo, ama. At sa isip-isip nito na ito na ba yon? Ang mga bagay na nakuha niya sa kanyang pagbalik. At pag-aayos sa pamilyang unti-unting nasesira dahil sa kanyang mga pagkakamali, sinasabi ng katulong na gaya ng inaasahan kay Victor Firewood Cotter. Tumatawa at sinasabi ni Victor na isang mamahaling palakol. Sinasabi ni Lady Olivia na maraming tao ang dadalo sa seremonya, kaya kailangan niyang magmukhang maayos at elegante. At sa isip pa ni Damian na ang pagprotekta sa mga ngiti ng mga kasambahay na minsan niya nang pinatay gamit ang sarili niyang mga kamay. Pagkalipas ng ilang araw, ang araw ng kasal ng kanyang ate. Makikita dito na naglalakad na sila, at binigay na nito ang kanyang anak sa kanyang mapapangasawa. Naluluha si Damian at sa isip-isip nito na masaya siya, para sa kanyang kapatid. Sa laki ng paghihirap niya nang dahil sa kanya. Sinasabi ng duke na ang panghuli, hindi dapat ipagwalang bahala ng mag-asawa ang isa't isa, kundi ituring ang bawat isa na parang mga natatanging panauhin. Sa isip-isip ni Damian na mahaba ang pahayag ng nagkakasal, pero maging masaya pa rin siya. Sa isip-isip ng lalaki na napakaganda ng babaeng ikakasal. Siguradong tuwang-tuwa ang lalaking ikakasal. Hindi ba siya sumasang-ayon, Damian Haxon? May napansin si Damian na isang lalaki sa malayo, at nagkatitigan ang mga ito, at sa isip ng lalaki na matalas ang kanyang pandama. Hindi niya akalain na natukoy niya agad ang kinaroroonan niya sa pamamagitan lang ng pagdinig sa telepathy niya. Tumalim ang titig ni Damian at tinatanong nito kung sino siya. Sinasabi ng lalaki na tigilan niya yan. Hindi siya nandito para makipag-away. Tinatanong ni Damian kung sino ang nagpadala sa kanya. Sinasabi ng lalaki na ang kanyang Panginoon at isa sa mga greatest evil ng pandemonium. Nais siyang makita ng Weapon Master. Sa isip-isip ni Damian na Weapon Master. Sa wakas ay natuntun din nila siya. Hindi talaga siya patatahimikin ng mga kasuklam-suklam na Dark Mage na yan. Tinatanong ni Damian kung bakit siya. Sinasabi ng lalaki na mukhang nagustuhan niya ng husto ang ipinamalas niyang husay habang nakikipaglaban kay Silva sa Empire. Nais ng kanyang Panginoon na bigyan ka ng isang natatanging pagkakataon. Tinatanong ni Damian na kung may pagpipilian ba siya? Sinasabi ng lalaki na wala. Kung ayaw niyang masira ang magandang kasalang ito, sumunod siya sa sinasabi niya. Sinasabi ni Damian na sige, naiintindihan niya. Kung gayon, maghintay na lang siya hanggang sa matapos ang kasal. Gusto niyang protektahan ang pinakamahalagang araw ng nag-iisa niyang kapatid na babae. Sinasabi ng lalaki na sige. Kaya niyang magpakita ng ganyang kaluwagan. Pero kung susubukan niyang manlinlang, papatayin niya ang buong pamilya niya at isasama niya siya, matapos niyang putulin ang kanyang mga braso at binti. Hihintayin niya siya sa bundok sa likod ng estate. Umalis na ang lalaki at naiwan na napatitig dito si Damian. Sa kagubatan. Makikita dito na nakaupo ang lalaki, at may kumakausap sa lalaki at sinasabi nito na napaka-arogante at bastos niyang bata. Sinasabi ng lalaki na alam niya yan. Isang hamak na high class lang, naglakas loob na magpakita ng kawalan ng takot. Sinasabi ng kausap nito na hindi ba't kabilang rin siya sa high class hanggang kamakailan lang. Sinasabi ng lalaki na ang pagkakaiba ng high class at master class ay parang langit at lupa. Sinasabi ng kausap nito na mabuti at nabalitaan niyang nakaligtas siya sa pakikipaglaban sa senior disciple ninyo na si Silva. Sinasabi ng lalaki na malamang ay dahil yun sa pakikialam ng isang lalaking nagngangalang Victor. Ang kausap pala nito ay ang Demon Sword, at sinasabi nito na kung gayon, kung lumaban siya, kaya niya ba siyang pasukuin? Sinasabi ng lalaki na siyempre naman. Hindi tulad ng kanyang nakatatandang disipulo, nariyan siya para sa kanya. Isang Demon Sword na may kakayahang paralisahin ang buong katawan ng anumang nilalang na matutusok nito.
Sinasabi ng Demon Sword na tama yan. Kahit ang dragon, hindi siya kayang suwayin. Napalingon ang lalaki sa dumating, at sinasabi nito na nandito na pala siya, Damian Haxen. Mas masunurin siya kaysa sa kanya. Biglang napakunot ito ng kilay at nagtataka. At sinasabi nito na teka lang. At tinatanong nito kung sino siya. Sa lugar ng Haxen County. Maririnig dito ang malakas na ingay na musika, at mga palakpakan ng mga tao, at hindi na nila naririnig ang sigaw ng lalaki sa kagubatan. Habang si Damian ay masayang pinapanood ang kanyang kapatid na masaya. At tuloy lang ang pagsigaw ng lalaki. At si Damian ay hindi maalis ang ngiti sa kanyang labi. Mabilis na tumakbo ang lalaki at sa isip-isip nito na ano ba ito? Bakit siya inaatake ng isang masterclass na isang Spectre Knight? At bakit ginagamit nito ang teknik na yan? Teknik yan ni Senior Silva. Sinasabi ng lalaki na Demon Sword. Gumawa siya ng paraan sa bagay na yan. Sinasabi ng Demon Sword na imposible. Laban sa isang multo sa halip na isang buhay na nilalang, para lang siyang kutsilyong pangprutas. Napailing ang lalaki at sinasabi nito na bagay ba yan na dapat ipagmalaki? Sinasabi ng Demon Sword na kung ibibigay niya sa kanya ang kanyang katawan, baka may pag-asa sila. Napakunot ng mga mata ang lalaki at sinasabi nito na napakalaking kahangalan. May napansin ito, at sinasabi nito na may isang maliit na bata na nandoon. Ngumiti ang bata na sinasabi ng lalaki, at sinasabi ng bata na siya si Mia. At bigla nito inatake ang lalaki. Sa isip-isip ng lalaki na sandali lang, isang Spectre Knight at ngayon naman ay isang kakaibang undead. Ang humamon kay Senior Silva, si Damian Haxen. At ang taong lumitaw pagkatapos harapin ang kanyang senior. Bigla nagpakita si Damian at tinatanong nito kung siya ba yun. Ang Firewood Cutter. Victor. Lumabas ang kaluluwa nito, at winasak nito ni Damian. Nagpapasalamat naman si Damian kay Mia, at kay Domenico. At sinasabi nito na dahil sa kanya, napanood niya hanggang sa huli ang kasal ng kapatid niyang babae. May kinuha si Mia, at napatingin dito si Damian, at kinuha niya ito, at tinatanong nito na kung ano ito. Nakakuha siya ng mga gamit. Sinasabi ni Domenico na yan ang Demon Sword na dala niya. Sinasabi ni Damian na ang bagay na ito ay isang Demon Sword. Sinasabi ni Domenico na tila mayroon itong epektong lubos na nagpaparalisa sa mga nilalang na may buhay. Maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang ito kapag nakipaglaban siya sa mga kalaban sa hinaharap. Napatitig dito si Damian at kinuha niya ito. At sinasabi nito na noong nakaraang buhay niya, bago niya siya nakilala, nangongolekta si Dorgo ng mga Demon Sword dahil sa kung anong dahilan. Nagtataka at napapatanong si Domenico na noong nakaraang buhay ninyo, mahal na Panginoon. Sinasabi ni Damian na nangyari yun bago niya siya nakilala, kaya hindi niya alam ang eksaktong dahilan. Ngunit kung ang pagkolekta ng mga Demon Sword ay bahagi ng kanyang plano, kung gayon, wawasakin niya ang bawat Demon Sword sa mundo. May sumabog sa kagubatan kung nasaan si Damian. Nang laki ang mga mata ni Damian sa hawak nito. Sinasabi ni Domenico na mahal na Panginoon, may lumabas mula sa Demon Sword. Sinasabi ni Damian na hindi ba ito ang esensya ng Diablo? Devil's Essence, ang pinagmumula ng kapangyarihang nagtataglay ng likas na kakayahan ng isang demonyo. Ang pagsipsip dito ay maaaring maglapit sa isang tao sa pagiging demonyo. Sa isip-isip ni Damian na ito kaya ang dahilan kung bakit nangongolekta si Dorgo ng mga Demon Sword. Dahil magsisilbi itong parang elixir para sa mga Dark Mage. Kailangan niyang gamitin ang kanyang mana para ikalat ito. Gumagalaw ng kusa ang essence. Hindi, may sumipsip sa essence gamit ang kamay niya. At ang pagkakakilanlan ng kapangyarihang sumipsip sa esensya ay ang slumbering authority of the ancient God. Maaari kayang, noong panahong yun din. Damaloy ba noon ang esensya mula sa nawasak na Demon Sword ni Joshua?
Ang Ancient Gods Authority. Sa 7 authorities na naiwan ni Dorgo, may 3 na siya ngayon. Nariyan ang Authority of Gluttony, na nag-aabsorb ng dark mana. Ngayong naiisip niya na, dahil ang dark mana ay mas mababang bersyon ng essence, mas malapit ito sa pag-absorb ng essence. Nariyan din ang Authority of Wrath, na nagpapalakas sa lahat ng uri ng enerhiya sa loob ng maikling panahon. Panghuli, nariyan ang Authority of Envy na kakabukas niya lang, na may kakayahang baguhin ang mga katangian ng enerhiya. Kung makukuha niya ang lahat ng 7 kapangyarihan ng ganito, maaari niya pang malampasan ang kanyang mga araw bilang isang Death Knight gamit ang sarili niyang lakas. Gayunpaman, misteryo pa rin kung bakit nanatili ang mga awtoridad sa katawan niya, at ayos lang ba talaga na patuloy na gamitin ang kapangyarihang ito na tila may kaugnayan sa mga demonyo? Pagkalipas ng ilang araw, naglaan siya ng oras kasama ang kanyang pamilya. Sinasabi ng ama ni Damian na ang panganay niyang anak. Ngayong may titulo na silang count, sunod-sunod na ang mga alok sa kasal mula sa iba't ibang panig ng mundo. Tumatawa at sinasabi ni Damian na tama. Binabawi ang mga bagay na hindi nila nagawa noon, at ninanamnam ang pagkakataong ito na hindi nila alam kung kailan pa mauulit. Sinasabi ni Damian na tumutok ng kaunti sa kanyang paghinga. Sinasabi ni Lady Olivia na hindi ito madali. Bayaw. Sinasabi ng bunsong kapatid ni Damian na ang galing ng ginagawa niya, Olivia. Ang kapayapaan na pinutektahan niya. Tinatanong ni ina nito kung gusto niya rin ba ng turkey? Ano pa ang pwede niyang ibigay sa kanya? Tuwang-tuwa lang siya na sa wakas ay nakakain na ulit ang anak niya ng luto ng nanay niya pagkalipas ng mahabang panahon. Nakangiting sinasabi ni Damian na tama na ito. Lubos niya itong nasiyahan. Tulad ng pagprotekta sa kanila. Lumipas na ang gabi, makikita dito na nasa taas si Damian ng kanilang bahay. Sa isip-isip nito na sa nakaraang ilang araw, siya ay nagbantay at nagmamasid sa panig ng Weapon Master, ngunit wala nang anumang bakas sa kanya mula noong kasal. Hindi niya alam kung bakit niya ipinag-utos na dakpin siya. Pero hindi ba't isang kagyat na usapin ito para kay Ahotep sa ngayon? O baka naman may iba siyang pinagkakaabalahan kaya napapabayaan niya ito. Kung ganoon, ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para umatake sa kanya. Kapag hinayaan niya lang siya, sa huli ay pag-iinitan niya ang pamilya niya. Iyan ay isang bagay na hinding-hindi niya mapapatawad. Umalis na ito at sinasabi nito na babalik siya agad. Sa ibang lugar, may nag-uulat sa Weapon Master at sinasabi nito na nawalan na sila ng komunikasyon sa taong inutusan niyang kaladkarin si Damian Haxon papunta rito. Iniisip niya kung natalo kaya siya ng pamilyang Haxon, o kung may iba pang dahilan. Sinasabi ng Weapon Master na ganoon ba? Hayaan niya na lang muna. Hindi naman ito apurahan. Isa siyang hanggal na nagtiwala lamang sa kanyang Demon Sword. Maaaring patay na siya. Sa ngayon, sa halip na yon, magtutuon siya rito. May gumagawa sa baba at pinapanood niya ang mga ito at sinasabi nito na bilasan nila mga aliping duwende. Nang sa gayon ay mapagbigyan nila siya. Bigla na lang napapasigaw ang alipin duwende. Sa isip-isip nito na hindi niya maaaring ipaubaya kaninuman ang kanyang panig. Sinasabi ng matandang duwende na sinabihan niya na siya na mag-ingat. Kapag nawala ang focus niya, mamamatay siya. Sinasabi ng napasong duwende na sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakakita ng ganyan. At sa isip pa nito na kapag nakumpleto na, magiging siya ang pinakamalakas na knight na hinahanap niya, na isang Death Knight.